Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po i-share sa inyo yung blessing na na-receive ko po dito sa nabasa ko sa buhay ni Elijah. Naalala niyo po si Elijah na talo niya yung maraming prophet of Baal. Tapos after po noon, nagkaroon siya ng death threat galing kay sa Reyna Jezebel. At dahil doon, nagtago siya. Tapos sabi niya sa Lord, gusto ko na pong mamatay. Na-depress siya na mabuti. Kasi after all, tapos ganun pa yung mangyayari sa kanya. Basa ko po. Ito po yung nabasa ko. When Elijah said, Lord, I want to die, God gave him the strength to live. Depression, dito po ako na-bless. Depression is real, but so is God. Amen po. Anxiety is real, but so is hope. Amen po. Our needs is real. Yung mga pangangailangan natin, totoo yan. Yung mga fears natin, totoo po yan. Yung mga challenges, totoo po yan. But so is God. Amen po. Sabi po sa Psalm 86 verse 10, For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Siya lang po yung tunay na Diyos. Amen po. Gaano man yung dumating po sa atin, alam natin, kasama natin ang tunay na Diyos. Kaya makakapagpuri po tayo, madedeclare po natin, masasabi natin, Panginoong Jesus, Ikaw lang po ang tunay na Diyos. Amen po. Tayo po tayo. Panginoon, salamat Lord. Salamat. Through the days of our life, Lord, hindi araw-araw may mga pagsubok o kahit dumating po yan, may mga blessing pa rin, Panginoon. At sa lahat ng mga nangyayari sa buhay namin, isa lang yung panghahawakan namin, pinanghahawakan namin, at patuloy po namin na i-declare. Kasama ka po namin, aming nag-iisa, buhay at tunay na Diyos. Patuloy po kami nasasamba, patuloy po kami magpupuri, patuloy po kami lalapit sa iyo, patuloy po namin ibibigay sa iyo ang aming pananampalataya, Panginoon. Walang ibang Diyos na malapitan, madakila, maitaas, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay
sa buong mundo. Sisigaw namin sa buong mundo. Ikaw lamang ang aming Diyos. Sisigaw Yes, sa Lord. mundo. Oy, sisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Amen. Purihin ka, Panginoon. Lord, Maitaas ang iyong pangalan, O Diyos. hallelujah. Dakilain ang pangalan mo sa Amen. kalagitnaan ng iglesyang ito, Lord, Panginoon. oh, hallelujah. Purihin ka, Purihin purihin ka, ka. Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Lord. Sabi po doon, ang Panginoon lang ang ating tunay na Diyos at buhay po siya. Kaya pwede tayong maggalak at umawit sa presensya ng Panginoon. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit. May sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Minsan pa may galak. May galak, Amen. may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagkat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Amen. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay Amen. kagalakan, Thank you, Lord. handog niya ay kalakasan Hallelujah. sa bawat pusong napapagkat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit
Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo lahat. Praise God. Nagpupuri po ako sa Panginoon. Tutuloy-tuloy ko na po ito. Sa kabutihan po niya. Alam niyo po talaga na buhay siya. Tsaka on time siya. On time, timely. Very timely lang kung kumilos. Ang family po ay may urgent need, financial need. Di namin alam kung paano siya matutugunan. Pero ang prayer ko, Lord, ito yung need namin. Tapos kagabi, biglang sabi ng nanay ko, tumawag si ganito, yung kamag-anak namin sa Cebu. Yung lupa daw natin, bibili ng ganon. Sabi ko, galing naman ng Lord. Ang tagal na nananahimik nun. Hindi namin pinapakialaman kasi medyo magulo ang usapin. Tapos biglang itong may pangangailangan namin. May pangangailangan kami. Bigla na rin kusa rin siyang dumating. Di wala pa po siya. Pinag-usapan pa lang. Pero kita kong galing talaga ng Lord, no? Sa isip ko po, hindi siya sasakto sa panahon na kailangan namin. Pero makakatugon po siya. Pero naniniwala ako, kaya pa rin ng Lord nga, pa rin yun gawin, na sumakto siya. Hindi ko pa rin po alam, di pa rin namin alam kung paano. Pero naniniwala ako with that, nangungusap ang Lord, buhay ako, kaya kong tumugon sa'yo. Kaya pinupuri ko ang Diyos na buhay, nakikinig at timely. At siya rin na pananalanginan po natin ngayon. Praise God. At ang susunod po ay Good morning po. Kinakabahan po ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord kasi kanina yung sa lyrics po ng kanta, yung tunay na Diyos, nakakatuwa kasi dumugtong po siya sa susunod na kanta. Sabi, may handog siyang kapayapaan, may handog siyang kagalakan. Isipin niyo po yung tunay na Diyos, yung ganong kataas, magbibigay ng kagalakan sa akin. Kasi po, nung nasa US po kami, maliit lang po to kasi pang problema estudyante lang po siya. Ang nangyari po kasi, meron po akong mga ipapasa ng December 20. Mga December 18 ba kami umalis? Parang malapit po doon. Kailangan ko po siya ipasa agad. So sabi ko, maliliit na lang ako ng pasa. Pero gagawin ko pa rin. Ano pa man din siya, midterm output. Kumbaga yun yung exam namin. Pero output-based po siya. Tapos, dumaan na po yung December 20, nandun na po kami sa US. Araw-araw, tinatry ko siya gawin kaso hindi ko siya magawa talaga. Simple lang po siya na gagawa lang po kami ng video. Pero hindi ko po talaga siya magawa. Na-video ko na po siya pero hindi ko ma-edit. Tapos, yung content nung kailangan ko parang paper na ipasa, hindi ko magawa. Hanggang sa lumipas na yung New Year, hindi ko pa rin po napapasa yung paper. Nakita ko po yung parang pasahan po namin online. Nakalagay 0/100 na po ako. Ziniro na po ako ng teacher ko. Tapos, hindi ko na po alam ang gagawin ko nung time na yun. Tapos, sabihin ko kay mama. Tapos, nung sinabi ko kay mama, ang una niyang, hindi naman una niya nasabi. Siyempre, nagtanong po siya bakit. Tapos, ang naalala ko na sabi niya is, yung mga naghahanda para sa debut ko, ano yung sa tingin ko may isip nila pag nalaman nila yung nangyayari sa grades ko. Nung una ko yung narinig, galit yung pumasok sa akin. Kasi sabi ko, pag wala ba akong pinatunayan, hindi nyo na ba ako mamahalin? Parang ganun. Parang, pag hindi ba ako nagkaroon ng magandang grades, hindi nyo na ako mamahalin. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Tapos, nung time na yun, galit na galit ako. Tapos,
Tapos, parang sa lahat, ganun na yung naging tingin ko na parang, pag hindi ko ginawa yung gusto nyong gawin ko, yung na-expect nyo sa akin na ibigay ko, hindi nyo na ako gugustuhin samahan, hindi nyo na ako gugustuhin samahan. Tapos po yun, lumipas na po yung ilang araw, parang December, parang 5 days na po yung lumipas. Nag-chat po kami nun sa teacher ko, sabi mo, nagkaroon din po kasi ng problem, technical problem, na hindi po ako makapagpasa kasi nasa ibang bansa po ako dahil yung account ko hindi sinusupport po dun sa US. Kaya, nung nag-chat po kami sa teacher, hindi po siya nagre-respond po kasi masyado sa message. Kaya sabi ko parang wala nang pag-asa. Tapos, chinat ko rin po yung mga kaklase ko. Baka kapag nakita po nila, pag nagpasukan na po, baka pwede nilang sabihin na nag-chat ako. Tapos, nung nasa isang store kami, saktong-sakto talaga kasi si mama nagbukas ng data. Tapos, sakto kasi tumawag yung kaklase ko. Sinabi, nakakausapin ako ng teacher ko. Sabi niya na, parang kinamusta niya muna ako. Tapos sabi niya, ang mangyayari kasi dun sa final grade ko, nasa 83, yung talagang grades ko na, ang pasok sa honors 85. So, hindi na talaga po ako umasa na papasok ako sa honors kasi mid-exam yun hindi ko napasa yung exam. Tapos, pag pinagbigyan lang ako ng teacher ko, natatanggapin niya yung exam ko. Tapos, nakakatuwa po ang Lord kasi tinouch niya yung puso ng teacher ko. Sabi niya, sige, hahabulin natin yung 85 mo. Sabi niya sa akin. Tapos, nung time na yun, hindi ko ma-comprehend lahat. Kasi, sabi ko, nung time na yun, sobrang wala rin po ako spiritually kasi parang lahat ng galit na nararamdaman ko, nabubuhos ko sa Lord. Tapos parang sobrang layo ko na sa Lord nung time na yun. Like, di na po, nung time na yun, kahit may pag-pray man lang yung problema ko, hindi ko magawa. Kaya, ayun po, nakakatuwa kasi yun nga, yung ganong kataas na Diyos, yung nagmamahal sa tulad ko, na hindi man lang makapag-DBR nung time na yun. Yung ganong kataas ng Diyos yung magmamahal sa akin. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hindi ko alam po paano ko sila susundan dalawa. Pero nagpapasalamat at nagpapapuri. Ang papuri ko po ay sa Lord kasi gaya po na sinabi ni Ate Pam, kung siya po ay sobrang worried, kagabi nga nung nag-PM siya sa akin about that issue, that certain issue na kailangan naming i-address sa family. Sumagot lang ako, ang sagot ko sa kanya, hindi ko pa nakakausap That's it. Sabi ko, siguro iniisip ni Ate Pam, hindi ko iniintindi or hindi ko tinitake seriously yung matter na yun sa family. Pero kasi sabi ko kagabi, hindi Lord, napag-pray ko na sa'yo Alam ko gagawa ka na kasi napag-pray ko na sa'yo. And yun nga kagabi, yun yung pasasalamat na hanggang kanina yun yung pinag-uusapan namin on the way here. Yun po yung isa sa pinagpapasalamat namin ngayon. Isa pa, natutuwa po ako kasi kanina ng pagdating ko, curious lang ako kung anong ginagawa dun sa tech. Pero during our praise and worship, naglakas loob ako at kumapal po ang mukha ko na mag-take over doon. Kung nakita niyo po medyo magulo, ako na po yun. Pero sabi ko, Lord, ganito pala yung feeling pag nando doon. Thank you kasi binigyan mo ako ng additional knowledge. Thank you kasi meron akong realization na nakuha doon. Na ang focus sa tech team ay doon sa tech at sa worship leader dito. Pero hindi. Pag yung focus natin nasa kanya, everything else follows. Yun po yung ipinagpapasalamat ko. And alam ko po ang bawat isa sa inyo, marami pong ipinagpapasalamat at papuri para sa Lord na hindi man natin na-utter verbally ngayon. Pero alam ng Lord ko ano yung laman ng puso natin. Tingnan nyo nga po yung bawat isa, yung katabi nyo. Ano po ba, naligo po ba sa tingin nyo?
Mukha naman daw naligo. Ayan po. Kung kanina po, nagpasalamat tayo sa Diyos, ang relationship natin, ang sabi, vertical and horizontal. Kanina po, nagpasalamat tayo sa Lord. Ngayon naman po, pakitap nyo nga po yung katabi nyo sa labi. Sabihin nyo po, thank you sa prayer mo para sa akin. Ayan po. At para po dyan, dahil po sa prayer gathering natin ito ay meron po tayong bagong exhorter para po ma-enhance natin yung knowledge natin about prayer, para ma-remind din tayo how powerful our prayer is. Andito po ang Mama P ng bawat isa, ang Mama P ng SWCC, si Sister Jane Tayag. Good morning po. Hindi ko na alam paano ako masasalita. Galit pala sa akin yung anak ko. Ngayon ko lang nalaman, kasi hindi siya talaga masalita sa amin ang kanyang nararamdaman. So, kung ano man yun, alam ko ang Diyos ang magpapaunawa sa kanya ng lahat ng sinabi ko. At alam ko ngayon, alam niya na hindi yun ang minimin ko nung time na yun. Talagang dito pa kami nag-reconnect. Sa unahan naman, anak, di mo pa sinabi sa akin sa bahay. So, nagtatanggal lang po ako ng kaba. Alam niya naman. At tumayo ako ngayon. So, hindi ko po alam paano ko sisimulan. Kinakabahan ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi parang yung binigay niyang words sa akin ay very timely. Kanina pa lang nagsalita na si Sister Pam sa motivation niya dun sa pagpapakanta niya. Sabi ko ba, saktong-sakto. So, mamaya po malalaman niyo bakit ko po nasabing sakto. May tatanong muna po ako. Medyo nanunuyo na po yung lalamunan ko. Kilala niyo po ba eto makaka-relate sa akin dito, palagay ko, yung mga young pro, mga men's and women's, ewan ko lang si youth kung makaka-relate sa akin. Kilala niyo po ba si Judith? Judith, di ba? O, sabi ko na makaka-relate sa akin ang mga mothers, tsaka mga sim, young pro, yan. O, yung mga youth, kilala niyo ba si Judith? Hindi, kasi wala pa kayong Judith. Ayun nga sabihin ko eh. May Judith din kayo sa buhay nyo. Okay? Si Judith sa atin, yun yung Judith ng Meralco, ng tubig, ng bill ng credit card, diba? Sa mga SIM, lakad dito, lakad doon, pagbayaran na ng credit card, ayan na, mabigat na. So, may Judith na rin yun. Sa mga youth, may Judith din kayo. Si Judith nyo, yung mga deadline nyo sa school, yung mga exams nyo, yung mga yung mga submissions ng mga project. So yan si Judith, kumbaga due date, yun yung Judith, tinatawag namin. So sa umagang ito, yung Judith, di ba, pag dumarating na siya, ano po nararamdaman natin? Yan daw po yung pangalan na yan na talagang tatakbuhan mo. Makakita ka ng multo daw, sabi dun sa napanood ko. Pag nakakita ng multo, hindi ka tatakbo. Pero pag nakita mo si Judith at ang maniningil, tatakbo ka na. Dahil matatakot ka. So, kasi bakit? Kasi pagka nandyan na siya, andyan na yung parang na-stress na tayo. Diba? Lalo na sa mga adult natin. Sa mga youth, hindi pa masyado. Pero pag sa mga submission yan, ayan na nga. Kagaya na shinare ni Jess. Na-stress na siya nung time na yon siguro. Kaya ganun yung naramdaman niya. Nakaka-stress naman po, di ba? Ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Sa dami po ng kagaya niyan, mga bayarin. Bayarin pa lang, nakaka-stress na. Sa mga nagtatrabaho dito, na-stress po tayo, hindi lang sa bayarin, na-stress din tayo sa mga binibigay na task sa atin sa office na kailangan nating ipasa. Sa mga kananayan na hindi man sila nagtatrabaho pero nasa bahay sila, na-stress sila. Kasi saan sila kukuha ng pambayad doon sa bayarin? Wala pang binibigay. Ang mga katatayan, di ba? Ang mga katatayan din, stress din sila kasi pag walang trabaho si asawa, syempre nakaatang lahat sa tatay yung responsibility na kailangan ng pamilya. At sa mga kabataan, kagaya na sinabi ko kanina, syempre minsan alam ko na yung iba sa atin dito, namumblema din sila pag wala pa yung bayaran ng tuition fee pero wala pang pambayad ng tuition. So yung iba, yun yung nararanasan sa youth. At syempre, yung mga deadlines nga po na nabanggit ko kanina. At lahat po yun, at marami pang iba na nagkakos ng stress sa atin. Una, na-stress lang muna tayo. Susunod niyan, andyan na, papasok na ang anxiety. Tapos, pupunta na po siya sa depression. Kagaya na nabanggit ni Tita Pang kanina.
na. Kasi kung sakto, di ba? So, pumasok na si stress, anxiety, and si depression. At pag mag-search po kayo sa internet, ang dami pong sinasuggest na, ito yung gawin mo, di ba? Parang ang daming doktor sa internet. Di ba? Kahit hindi doktor, minsan kailangan ganito, mga herbal, i-offer yan. Pag nag-type ka lang kasi sa internet na isa, lalabas yan lahat sa Facebook mo, sa Google mo, sa YouTube mo, lahat yan lalabas sa'yo. So, ang dami nilang sinasuggest, di ba? Yung iba sasabihin nila, ito yung uminom ka ng antidepressant, o uminom ka ng vitamins para sa mga ganyan na hindi ka ma-stress. Mga stress na po ba tawag doon? May mga vitamins na gano'n, di ba? Meron naman sasabihin nila, magpa-check up ka sa psychiatrist, o pag sobrang lala na talaga, nararamdaman mo anxiety and depression. So yun po, yung mga makikita at mababasa natin sa internet. Napakadami, daming suggestion. At minsan sa dami po na sinasabi nila, stress ka na rin. Ano ba? Ano bang gagawin ko? Ano bang susundin ko? Ano ba talagang solusyon para sa nararamdaman kong kabigatan, sa nararamdaman kong kalungkutan, sa nararamdaman kong stress, sa depression na ito? Ano po ba yun yung mga sinasabi na stress na rin tayo. Pero sa umaga pong ito, tingnan naman po natin ano ba sinasabi ng Panginoon tungkol dito sa stress na to. Ano sinasabi ng salita ng Diyos na makikita po natin para matanggal o ano ba yung para maibsan tayo o ma-free tayo sa mga stress na to. At ang title po ng pag-aaralan po natin ay Prayer, the Pathway to Peace. Prayer, the Pathway to Peace. Makikita po natin yan sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Sabi po dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang number 1 po, di ba po naalala ko noon sa government po may 4 P's. Di ba po? Di ko alam kung ano meaning ng 4 P's nila. Naalala ko si Pastor Richard, nag-share siya, 3 P's. Kung di po ako nagkakamali sa Pastor Richard, 3 P's naman yung share niya. And this time po, yung gusto ko pong share sa inyo, pabawas ng pabawas, 2 P's na lang po. 2 na lang po kasi hanggang 2 P lang po yung kaya kong ibigay sa inyo. Dahil 15 minutes lang po yung inalat sa akin ni Ate Ann. So, 2 P lang po ang i-share ko sa inyo. Number 1 P, na makakapag-alis sa atin ng stress, ng anxiety, and depression. Number 1 po is prayer. Sabi po, prayer is the key to being free. Free from what? Basahin po natin yung verse 6 ulit. Sa Tagalog na po ang babasahin ko siya. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So lahat po daw, huwag tayong mabalisa. Alisin natin yung worry, alisin natin yung kaguluhan sa ating isipan. Mangyayari po yan pag nag-pray po tayo sa ating Panginoon. Yun po yung sinabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat sa Kanya. Pag nanalangin po tayo, maiibsan, mawawala. Ewan ko kung na-experience nyo na po yun. Ako madalas ko po yung na-experience na pag marami na akong iniisip, na nadadown na ako, na papagod ako, na-stress na ako sa nangyayari sa akin, although minsan talagang hindi pa yun agad yung naiisip kong sagot, pero pag nakapag-pray ka na, parang gumaang na. Diba? Yung lahat ng iniisip ko, dyan pa rin naman siya, pero gumaang na siya. Kasi alam ko, binigay ko na sa Panginoon lahat. Pinag-pray ko na, iniasa ko na lahat sa Panginoon. Kaya nakakaramdam tayo ng, ay, okay na. Parang yung bigat, nawawala na. Yung depression, parang hindi ka na nade-depress. Yung stress, nawawala na, mabawasan siya. Di ba po? I don't know kung na-experience nyo rin po, pero yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, na sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Sabi doon, na may pasasalamat. Kasi di ba, lahat po na nangyayari sa atin, whether bad or good, kailangan pa rin po natin yung pagpasalamat sa Diyos. Dahil lahat po yan ay may alam ng Diyos. Lahat po yan ay kaya ka pinapadaan yan kasi may gusto siyang matutunan tayo.
So, ibigay lang po natin lahat sa Panginoon. Kasi sinabi niya, huwag kayong mabalisa o mag-alala o ma-anxious tungkol sa anumang bagay. Huwag tayong mabalisa dahil dadalhin po natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Every time po na makakaranas tayo na napapagod na ako, mga kabataan, na wala na yung kabataang tuturo ko sana, umihina. Mga kabataan dito, alam ko nakakapagod naman talaga ang school, di ba? Daming pasahan ngayon. Compared dun sa time namin, parang hindi naman ganyan ka-stressful ang pag-aaral. Pero ngayon talagang nakikita ko naman talaga na na-stress ang mga kabataan sa pag-aaral. Pero parang tinatawanan ako ng dalawa sa likod. Sorry po, na-distract ako. Pero, ayun nga po, pag nanalangin tayo sa Panginoon, tutulungan niya po tayo. Sa mga kananayan natin dito, sa mga father natin dito, mga katatayan, sa mga sa mga young pro na nakakaranas na ng mga Judith natin sa buhay, ibigay po natin lahat sa Diyos. Ako nga po minsan para akong bata pag nagpe-pray ako sa Lord, Lord, kailangan ko po ng pambayad ng tuition fee ng mga anak ko. Lord, pwede po ba akong humingi ng pera? Ganun po talaga yung ginagawa kong prayer. Ginagawa kong parang akong bata. Na, Lord, pwede ba akong humingi sa'yo ng pera? Kasi, laki nung bill ko sa credit card Tuwang-tuwa kasi ako magkaskas ng pagbili dito, bili doon. Bayarin na. So, Lord, sorry po nagkulang ako kasi kasalanan ko naman, bili ako ng bili. Pero pwede po ba akong humingi ng pera? Minsan po ginagawa ko yung ganong time ng pananalangin na para lang akong bata. Kasi yun yung hinahanap din po sa atin ng Diyos minsan. Kasi nakikita niya, nararamdaman niya yung pagdepende natin sa Kanya pag humihingi tayo sa Kanya, pag nananalangin tayo sa Kanya. Yun po yung inaantay ng Diyos. Kaya baka marahil sa atin, nakakaranas tayo ng kapaguran, ng lungkot, ng kaguluhan ng isip. Kasi baka kaya tayo dumadanas ng ganun kasi gusto lang palang sabihin ng Lord na, anak, nandito ako. Isang manalangin ka lang sa akin, magsabi ka lang sa akin. Ibibigay ko naman sa iyo yan. Baka kaya tayo nakakaranas kasi nakakalimutan natin ang manalangin. Kasi nga sabi ko nga, minsan napapauna pa nating tingnan ng internet, anong solusyon bago tayo manalangin sa Panginoon. So number 1, para po mawala po yung ating mga alalahanin sa buhay. Sabi po doon, manalangin tayo. Prayer is the key to being free. Number 2 po, na letter P, sabi po dito ay peace, kapayapaan naman po. Peace is the shield of mind, a quiet release. Peace is a shield of mind. Ang kapayapaan po, pag may payapang isip, di ba po, nawawala yung kaguluhan sa kaisipan mo. Tama po ba ako? Pag nararanasan yung kapayapaan, parang, ay, sarap. Diba? Minsan sa umaga, pag wala kang dapat isipin na anuman, parang, ay, ang sarap. Ang sarap ng gising ko kasi wala akong iniisip. Yun po yung masarap na mind. Yung sabi na yung peace po, siya yung nagsishield po dun sa mind natin. Kasi pag wala kang peace, ang gulo ng isip mo. Ang dami mong iniisip na hindi matapos-tapos. At di naman talaga po matatapos, kagaya ng mga Judith natin, hindi po yung natatapos, di ba? Every month, dumadating si Judith. Every month, nararanasan natin yung mga deadlines. Every day nga hindi nga every month. Minsan, every day pa, nararanasan natin yung lahat ng mga deadlines na kailangan nating gawin. Pero sabi, pag nagkaroon tayo ng peace, yun po yung mag-shield ng mind natin. Paano tayo magkakaroon ng peace of mind? Sabi po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Tayo po ay nakipag-isa na kay Jesucristo. Tinanggap na natin siya at kasama na natin siya, may relasyon tayo sa Diyos. At napakapalad po natin dahil sabi doon, ang kapayapaan ng Diyos na hindi natin kayang sukatin, maunawaan, no? Di ba po? Sobrang lalim talaga ng peace na ibinibigay ng Panginoon. Na minsan, paano nangyari yun, di ba? Na-amaze tayo sa peace na binibigay ng Diyos. Paano ako nakaraos doon ng mapayapa sa pagsubok na yun? Paano ako nakaraos doon sa month na sobrang dami kong bayarin?
na sa sobrang dami ko ng submission ng mga projects, exams, sabay-sabay, paano ko na nakaalis doon na may kapayapaan ako? Dahil po yung binibigay po ng Diyos sa atin, na ma-amaze na lang tayo pag binalikan po natin. Oo nga, binigyan ako ng Diyos ng kapayapaan. Sabi doon, na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. So hindi lang pag-iisip, sinabi ko kanina, yung number 2, shield of mind, pati pala heart, di ko nasama si heart. Shield siya ng mind and heart, yung peace na nagmumula sa Diyos. Yun yung binibigay po ng ating Diyos na nung nakipag-isa tayo sa Kanya, nung naging anak niya tayo, binigay niya na yun sa atin, yung kapayapaan na yun. Pero bakit pa rin dumarating yung stress na yun? Bakit nagda-down pa rin tayo sa dami na dumarating na problema sa buhay natin? Bakit dumarating pa rin tayo sa mga depression? Kasi nga hindi natin hinihingi sa Diyos yung kapayapaan na kayang-kaya niya po na ibigay sa ating lahat. Sabi po dito, a quiet release, meaning letting go of what you cannot control. 'Di ba? Maraming mga bagay pangyayari sa buhay natin, hindi naman natin kayang kontrolin. 'Di ba? Yung mga nakaraan pong pangyayari sa atin, hindi natin makokontrol 'yon. Pero pag meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos, marirelease po tayo dun sa bigat, sa sakit, sa lungkot, sa dami ng kailangan gawin, sa worry. Makokontrol po yun. At ang Diyos po yung may bibigay ng kapayapaan po sa atin. Sabi nga po, peace is not the absence of worry, it's the choice to keep moving on. Peace is not the absence of worry. Kahit nandyan, andyan naman palagi ang worry, andyan naman lagi yung mga bayarin, andyan naman lagi ang problema, andyan naman lagi ang deadlines, andyan naman lahat ng mga pagsubok sa buhay. Hindi po yan nawawala. Pero pag meron tayong peace sa ating kaisipan, andyan man siya, nakaka-go ka pa rin. Nakaka-move on ka pa rin. Nakakagalaw ka pa rin. Nakakagising ka pa rin sa umaga na may kasiyahan kasi may kapayapaan ka. At yun yung peace po na binibigay ng Diyos. Sabi doon yung kapayapaan na hindi natin maunawaan. Minsan yung kapayapaan na yung sa galing lang sa tao, panandalian lang yun, di ba? Pero pag nanggagaling po sa Diyos, pangmatagalang kapayapaan po yun. At po yun na ibinibigay po sa atin ng Panginoon free. Walang bayad. Ang kailangan lang po natin gawin ay mag-ask po tayo sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, baka kaya po minsan nararanasan natin yung ganitong kalungkutan, yung sakit, yung hirap, yung pagod. Kasi gusto niya na maalala natin na tumawag sa Kanya. Kasi sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Manalangin lang kayo, hingin nyo lang sa akin, i-ask nyo lang sa akin. Diba? Ibibigay ko yan sa inyo. Ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, na nag-shield ng ating heart at ng ating pag-iisip. Para po dun sa closing thoughts ko po, ang bilis po, no? Sabi po ito, prayer unlock peace, anxious thoughts must cease. Yung prayer po, siya po yung nag-a-unlock para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kanina sabi ni Tita Pam, di ba? Dadaan tayo dun sa problema. Di naman nawawala po yan eh. Kaya nung sinabi niya yun, Lord, natuwa ako sa Lord. Lord, parang sakto lahat. Ang galing naman, simula sa kantahan. Sabi dun sa kanta kanina, handog niya ay kapayapa. Meron doon, di ba? Handog niya ay kagalakan. Handog niya yan. Kumanta pa ako. So, ang Diyos po yung nagbibigay nun, di ba? Handog niya yun, ibinibigay niya sa atin. So, prayer, unlock peace, anxious thoughts must cease. Cease, fire po, di ba? Stop. Pagod na yung utak ko, stop. Ang Diyos po yung makakapagbigay ng kapayapaan sa atin. At yung kapayapaan na yun, ihingaas lang po natin sa pamamagitan ng pananalangin. Gusto ko lang pong i-share, hindi po ako nag-share kanina kasi ngayon ko po i-share yung testimony ko. Sabi ni Kuya Momo kanina, kapag pahinga ka na ba, Sister Jane, doon sa pagod? Sabi ko parang hindi pa. Simula po nung nag-US kami, hanggang ngayon po, parang hindi ako nakapagpahinga. Sabi ko ganun. Ang gulo pa rin ng isip ko. Kasi nga po, kinakabahan mo ako dito sa sasabihin ko ngayon. At timely talaga itong message ng Panginoon din po para sa akin. Dahil sobrang napagod na po talaga ako. Sabi ko nga po sa inyo, simula nung umalis kami. Bago pa lang kami umalis ng US, ang dami na kasing kailangan may iwang trabaho, ang daming kailangan ibilin sa bahay. So, ang daming gulo.
gulong-gulo na rin yung utak ko. Siguro, kaya ko rin nasabi kay Jasmine that time na yon. Kasi siguro magulo na rin yung utak ko. Tapos nabigyan niya pa ako ng ganong balita na zero ako. Zero ako sa exam. So that time talaga, pinilit ko maging payapa ang puso ko, pero hindi niya siguro napansin yun. Hindi ko naman siya sinigawan. Kung tutusin, kung sarili ko lang po yun, nag-hysterical. Bakit? Kanya ko. Natatandaan ko lang sa kanya, nahirapan ka ba? Dahil nagpunta tayo sa US. Yun ang natatandaan kong hindi niya matandaan na sinabi ko sa kanya. Dahil ba nagpunta tayo ng US kaya hindi mo nagawa? Dahil marami tayong ginawa papuntang US. Sabi niya, hindi naman ma. Sabi niya gano'n. Yung sinabi niya, hindi naman ma, talagang parang naginit pa yung ulo ko. So, ang daming gulo talaga din sa isipan ko. Ang daming, ako, lalo na po ngayon sa, yun nga, dahil ako na lang po mag-isa, nanay na, tatay pa. Dami po talaga akong iniisip. Tapos, hanggang sa dumating na nga yung mga sunod-sunod na activities, pag-uwi dito, nangyari pa po sa church natin. Daming kaguluhan, napapagod na ako. Pagod na yung utak ko. Natutulog po ako minsan, pero yung utak ko gumagana pa rin siya. Sabi ko, kaya minsan nanonood na lang ako. Kasi, pag nanonood ako, hindi gumagana yung utak ko. Ayaw ko na kasi mag-isip, napapagod na yung utak ko mag-isip ng lahat-lahat ng mga bagay na nararanasan ko sa buhay ko. Sabi ko, napaka-timely naman ito. Sabi ko, binigay ko kay Kuya JR yung outline ko. Application na to dapat, sabi ko gano'n. Sabi ko, kabang-kaba na ako. Stress din po. Actually, ang stress po, hindi lang naman yung mga bills. Sometimes, nakakaramdam tayo ng stress, minsan sa ministry. Nararamdaman natin yun, di ba? Parang, dami naman, daming gagawin. Dami ko nang ginagawa sa bahay, dami ko nang iniisip. Tapos, magtuturo pa ako. Mag-iintindi pa ako ng mga anak ko. Mag-iisip pa ako ng ganun. Pagod din ako Mapagod din ako sa ministry. Tapos, ito nga, nung time na ako na, sinabi nga ni Sister Ann, Ate Jane, gusto mo wag na. Ninang, sabi niya, gusto mo, sa susunod ka na lang. Di, sige, tapusin ko na to. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil ginoon ko. Kahit na-pressure ako, nag-continue ako. Kasi, ito pala yung word na gusto niyang i-share sa akin. Anak, pray ka lang. Nung time na nagtatanong na si Ann, dahil gusto kong mapayapa yung utak ko, wala akong ginagawa, nanonood lang ako. Kalimutan kong manalangin. Nakalimutan ko na merong Diyos na nagbibigay ng peace sa akin, na magbibigay ng peace sa akin. Kaya nung nag-aaral na ako, Thursday night, biglang dumating sa akin ang word na to ng Panginoon. Tuwan-tuwa ako kasi that time di po ako makatulog. Thursday night, alauna, hindi pa po ako natutulog. Sabi ko, bakit di na lang akong maghanap na nung sasabihin ko para sa Saturday. Thursday na po yun. So naganap ako 2:00, ganyan. Yun na nga po, dumating po ang salita ng Diyos na ito sa akin. Di ko po alam yung nararanasan nyo ngayon. Di ko po alam nararamdaman nyo ngayon. Di ko alam ang kalagayan nyo ngayon. Di ko alam kung gaano po kadami ang iniisip nyo. Kung magpaparamihan ba tayo ng stress sa buhay, ng iniisip sa buhay, sino bang mananalo. Hindi ko po yan alam, pero meron pong nakakaalam ng lahat ng nasa loob niyo po. Yun po yung ating Diyos. Naghihintay lamang po siya ng panalangin. Pag-pray lang po, ibigay lang po natin sa Kanya. Yun lang po hinihintay niya sa atin, anak. Dito lang ako. Ready ako. Para bigyan ka ng kapayapaan. Para bigay sa akin lahat ng bigat mo. Andito lang ako. Hindi kita iniiwan, hindi kita pinapabayaan. Lapitan mo lang ako. Ibigay mo lang lahat sa akin yan. Dalhin mo lang lahat sa akin yan. Pag-pray mo lang lahat sa akin yan. Namaya po, pag nag-pray po tayo, kung may kabigatan po tayo, pwede po natin yung i-share kung kaya nyo pong i-share. At lalong-lalo na, ibigay po natin lahat sa Panginoon para po maranasan natin yung kapayapaan na sabi sa salita ng Diyos na hindi natin mauunawaan pero mararamdaman natin. At darating yung times, ipapaunawa din ng Diyos sa atin, yung kapayapaan na yun, na kayang-kaya niya pong ibigay. Kagaya po nung title natin, Prayer, the Pathway to Peace. So sana po, ang salita ng Diyos na alam ko po na ang salita po ng Panginoon ay lagi-lagi nangungusap sa atin. Sino man magsasalita dito, ibinibigay po yan ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At sa umaga din pong ito, dederecho na po tayo para sa ating prayer. Ang ating pong mga prayer items, okay po.
Thank you. Andyan na po sa taas ng number 1 po, Sunday activities po natin and discipleship, yung ating mga activities, worship service, discipleship, and ang CBH po, ang pag-pray po natin yan. At andyan na po yung mga tao po na tatayo. Pag-pray po natin sila. Si Sister Ann po bilang speaker, Brother Raymond bilang worship leader, and Sister Darcy ang ating MC or presider. At ang baka po, Sister Jamie, Jello, and Sister Lynn. Para naman po sa ating pangalawa po, ang ating reaching out po, yan, sa Lablaze po ito, sa Naik at sa Bacoor. So pag-pray po natin ito para po sa mga teachers na nandoon, ma-sharean po natin ang salita ng Panginoon. Pag-pray din po natin na hindi lang sila basta makakilala, kundi magkaroon sila ng malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos, malalim na relasyon para sa ating Panginoon. Maging yung ating, sorry po, ang ating Dial 1910. So yung mga hindi pa mga kamag-anak natin na wala pa, invite po natin sila para sa ating mga gawain. And then isa pa po na prayer items ay ano pa po ba dyan? Number 3, workers, coordinators, and church workers. So lahat po ng mga leaders natin sa church, lahat ng coordinators, lahat na tayo po ng mga workers ay pag-pray po natin. And then pang-apat po yung sorry po, nauna ako dun sa Dial 1910 po natin at yung ating evangelistic worship service po sa February 22. So lahat po yan ay ating papag-pray. So mag-groupings po tayo, mag-count po tayo ng 1 to 6. Ate Faye. 4 po si nanay. Sino pa? 5 si Sister Lala. 6 si Dale. 5 ka? 4 ka. 5 si Lala. 6 si Dale. Kuya Donald. 1. Jasmine 2. Joy 3. At ako po ay 4. So lahat po yan. Kumpleto tayo na po. Okay. So, yun po, kagaya ng sabi ko kanina, magpa-pray po tayo, ibigay po natin sa Panginoon lahat ng ito, ng ating mga gawain sa church. Huwag po tayong pa-stress. Ang Diyos po magbibigay ng kapayapaan sa atin, ibigay lang po natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Punta na po tayo sa ating mga kagrupo.
2, mic test, sound check. 1, 2, sound check. 1, 2, sound check. Test, sound check. Mic test. Test, sound check. 1, 2. Sound check. 1, 2. Sige po. Sa ating pag-e-end po sa ating prayer gathering, tumayo po tayong lahat at pagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pinanalangin. So bago po tayo mag-pray, ang ginagawa po natin ngayon sa prayer gathering ay kumakausap na po ng mga magte-testimony para hindi na po kain sa oras yung pagtawag. So kapag sa susunod po nating prayer gathering, gusto niyo po mag-testimony, approach niyo po si Sister Faye para mailista na po kayo. Okay po. Tapos mamayang gabi po, kung may mga available po sa atin, ay meron po tayong gagawing funeral service doon po para sa pamangkin po ni Brother Aaron. So kung available po kayo, ramay po, ipahatid po natin ang ating pakikiramay at pagsuporta sa pag-attend po natin ng funeral service at panalangin po natin na makaabot po tayo ng mga kamag-anak nila o mga taong nandun na madala rin po natin sa Panginoon. Okay po. Meron pa po ba akong kailangang ipaalala? Wala na po. Sige po, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa salita mo na narinig namin na nakapagbigay po, Panginoon, ng encouragement sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Salamat, Lord, na Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na hindi namin maunawaan. Salamat, Lord, na Ikaw yung Diyos na one prayer away lang at aalisin mo, Panginoon, anuman yung mga storm sa aming kaisipan at sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord, na Ikaw yung Diyos na aming matatawagan at aming masasandigan, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain, Lord God, ang mga minister mo na tumayo ngayong umaga na to, nagpagamit ng kanilang mga buhay at talento, Panginoon, para sa ministry mo, Panginoon. Pagpalain mo po si Sister Pam, si Brother Dale, si Sister Jasmine, si Brother Alan, si Brother Momo, Panginoon, sa kanilang pagpapagamit as worship team members. Gayon din, Panginoon, si Sister Jane, Lord God, na tumayo para mag-share ng iyong salita. Patuloy, Panginoon, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu, paranas mo sa kanya na ma-enhance at ma-develop, Lord God, yung kanyang exhortation, Panginoon, na pagkatawag mo sa kanya. Dalangin din namin, Lord God, na pagpalain mo rin si Sister Lala sa kanyang pag-MC ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang bawat isa na dumalo, na nagbigay ng oras para idulog sa iyo at ipanalangin ang lahat po ng prayer request ng bahay-sambahan mo, Panginoon. Tinataas namin at pinagkakatiwala sa iyo, Lord God, lahat ng aming mga pinanalangin at kiniklaim po namin, Lord God, yung katugunan mo sa lahat ng bagay na idinulog namin sa iyo. Alam namin na sa pangalan mo, Panginoon, at sa iyong tamang panahon, Lord God, ibibigay mo ang katagunan, katagumpayan, Panginoon. Kaya't alisin mo po ano pang bumabagabag sa aming mga puso, Lord God. At hayaan mo, Lord God, po ng iba sa amin ay maranasan po namin ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. At hayaan mo, Lord God, na humayo kami, Lord God, na merong kapangyarihan na dala-dala dahil sa pangalan mo, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang magiging practice ng worship team at tech group ngayong umaga. Gabayan mo po ang bawat isa at hayaan mo, Lord God, na maging smooth po ang magiging practice. Kung may mga itatama man, hayaan mo, Lord God, na yung grace and gentleness mo yung ma-witness ng bawat isa, Panginoon, sa kanilang pagpapractice po. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi at patuloy, Lord God, ikaw ang madakila, maitaas, maluwalhati sa aming mga buhay at sa aming